What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako ang inyong science teacher, Rolly C. Franco. Sa wakas, nagkaroon din tayo ng panahon para mag-record ng discussion video para sa Strengthened SHS Curriculum. At ngayon, sisimulan natin ang discussion video para sa General Science Grade 11 Quarter 1 Week 4. Pagpaumanhin kasi simpleng presentation lamang aking hinanda at wala itong mga pictures dahil mabilisan lamang sapagkat marami tayong ginagawang mga paperworks at syempre nagtuturo din tayo sa ating paaralan. Para sa mga kumpletong larawan, maaari naman ninyong hanapin ang mga maididiscuss kong topic or idea rito sa iba't ibang web search tool. Kaya, tayo nang simulan ang ating topic na Simple Machines and Their Efficiency. So welcome to our general science lesson. Today, we'll explore the fascinating world of simple machines, tools that make work easier, and understand what makes them efficient. Teachers can use this motivation to start their class. So to activate prior knowledge and build curiosity about how everyday tools work using simple physics principles, you can use this activity in your class. So instructions. Number 1, prepare printed or digital images of common tools or machines. For example, scissors, ramps, flagpoles, and jar lids. Then, you ask your students to match each image with the type of simple machine it represents. Then, follow up with a discussion, how does this machine reduce effort? So, you will start your classes with an active mind from the students. What are the objectives of this lesson? By the end of this lesson, the students will be able to describe how simple machines help us do work more easily and efficiently, and you'll even get to try to some hands-on examples. So you may use these lesson objectives in your lesson plan. What are simple machines? According to this slide, a simple machine is a device with few or no moving parts that modifies force and motion to make work easier. They do this by helping change the direction and magnitude of a force, and with that, it often provides mechanical advantage. So we will learn what is mechanical advantage and how simple machine help us to make work easier and more efficient. There are 6 examples of simple machines. They are inclined plane, lever, wedge, wheel and axle, pulley, and screw. So let's enumerate what are those simple machines. Actually, this lesson on the old curriculum was already introduced to the students during their grade 6 science. What is lever, or in Filipino translation, pingga? A lever is a rigid bar that rotates around a fixed point called a fulcrum. It helps to move or lift loads with less effort. It has 3 main parts: the fulcrum, or the center or fixed point, the load where we place the object, and the effort where we put the force. Examples of these are the seesaw, crowbar, and scissors. So ang pingga ay ang matigas na baras na umiikot sa tinatawag na fulcrum. Sa pamamagitan ng pingga o lever, mas madali nating nabubuhat ang mga mabibigat na bagay. At hindi lamang ito, mas napapadali ang mga paggalaw ng mga bagay. Halimbawa ay ang pagtanggal ng mga loads papunta sa isang lugar, at ang patulad din ng mga siso na ginagamit sa mga paglalaruan ng mga bata. Marami pang ibang gamit ang lever. Ngayon, maaari nyo subukan itong activity na to sa inyong mga klase. O sa mga estudyante naman nanonood, maaari nyo itong subukan sa inyong bahay. So, subukan mo ito. Gamit ang isang ruler at lapis, buhatin ang barya sa magkabilang dulo. Kapag inilipat mo ang fulcrum, mas madali ba o mas mahirap buhatin ang nilagay nating barya? So, i-observe
ninyo kung paano nagbabago yung fulcrum, how does changing the fulcrum affects the effort that we put in this DIY lever. Next, we have the pulley or calo. A pulley uses a wheel and a rope to lift loads. It reduces the amount of force needed. There are different types of pulley, the fixed or yung pulley na nakapix lang sa isang location, and of course yung movable na pulley, and compound o yung meron siyang higit sa isang klase ng pulley. So ang pinaka-main example nito ay ang flagpole, crane at well pulley o yung nasa may wishing wells or yung sa mga wells na nasa mga pinag-aanuhan ng mga tubig para mas madaling makuha yung tubig sa ilalim ng balon. Ang kalo ay gumagamit ng gulong at lubid upang makabuhat ng mga bagay. Kung mas maraming kalo ang gagamitin, mas magaan ang pagbubuhat. Now, sa mga teachers, maaari nyong itry itong quiz prompt. Gamit lang ang Kahoot o Quizizz, ilagay itong prompt, which machine uses a rope and a wheel to lift things upwards? Let's move to the inclined plane. So an inclined plane is a flat surface set at an angle. It helps raise objects with less force. Examples of these are the ramps, slides, and loading docks. Ang hilig na patag o inclined plane ay tumutulong sa pag-akyat ng mabibigat na bagay gamit ang mas kaunting lakas, pero mas mahaba ang distansya. So, halimbawa nito yung mga ramps para mas madaling maiangat ang mga objects and mga slides para naman mas madaling maibaba ang mga objects. So, what is a real-life application or scenario that shows an inclined plane? So, alin dito ang mas madaling gawin? Buhatin ang kahon o itulak paakyat sa rampa? Bakit kaya? So, try to explain this in terms of effort. So, di ba? Alin ang mas madali? Ang buhatin mo sa hagdanan, papaakyat yung box, o kaya naman ay i-lift to gamit ang isang inclined plane. Next, wheel and axle. So, a wheel is attached to a rod called an axle. Turning the wheel reduces effort and makes it easier to move objects. Examples of these are bike wheels, car steering wheel o manibela, and doorknob. Ang wheel and axle ay nagpapadali ng galaw. Pag mas malaki ang gulong, mas kaunting lakas ang kailangan natin. Now, do this challenge. Subukan mo nga buksan ang dalawang garapon na yung isa ay may maliit at yung isa ay mas malaki ang takip. Alin ang mas madaling buksan? So, ganyan gumagana ang wheel and axle. Next, we have wedge. A wedge is used to split or cut materials by applying force. Examples of these are knives, axes, and chisels. Ang wedge ay nagpapalit ng puwersa pababa para makahiwa o makatuklap ng mga bagay, katulad nga ng kutsilyo. So, ano kaya ang mga wedge ang nakikita natin o madalas magamit sa ating bahay? How do they help you to cut or separate things? And paano nila napapadali ang paghihiwa o pagkukat sa mga objects? Last, screw. A screw is an inclined plane wrapped around a rod. It converts motion into linear force. Examples of these are jar lids, bolts, or drill bits. A screw converts rotational motion into linear motion. Ginagamit natin ito para humigpit o kumapit ang dalawang bagay. So, activity. Twist a bottle cap. See how turning it applies force to tighten or close it. That's the screw in action. Mapapansin mong dahil sa disenyo, mas napapadali ang pagsara o ang pagbukas ng mga bagay. Ngayon, itong mga simple machines na to ay may kinalaman sa efficiency at mechanical advantage. Ano nga ba ang efficiency? Efficiency is calculated through output work, dividing it to the input work and times it and multiplying it to 100%.
A machine is more efficient if it wastes less energy, like heat or friction. Efficiency tells us how well a machine uses energy. The less energy loss, the more efficient the machine is. So kapag kaunti ang nasasayang na energy, mas mataas ang efficiency ng isang bagay. So dahil sa simple machine, kahit konti lang energy nang gawin natin, ay mas nagiging efficient pa rin dahil hindi na natin kailangan mag-effort para maisagawa ang mga bagay katulad ng pag-lift ng mga objects, pagsasara ng mga objects, at kung ano-ano pa. Next, we have mechanical advantage. Mechanical advantage is equal to output force divided by input force. The greater the mechanical advantage, the less effort you need to do the same work. So, ang mechanical advantage ay nagsasabi kung ilang beses pinapalakas ng makina ang puwersang inilalagay mo. Halimbawa, sa pagdadrive ng wheel, hindi naman natin binubuhat yung literal na na weight ng mga gulong sa ating sasakyan. So, dahil sa tulong ng steering wheel na mayroong wheel and axle, pinapalakas niya yung puwersa ng makina na nilalagay natin sa mismong steering wheel. So, teachers may do this group activity as an application. Choose a simple machine and explain how does it make work easier? How can it be improved to be more efficient? Share your thoughts with your group. Okay, we've come to the end of our lesson. Simple machines help to reduce effort and improve efficiency. They are part of our daily lives, from scissors to ramps. Kung alam lang natin kung paano ito gumagana, mas magiging madali ang ating mga gawain. As an exit task or homework, look around your home for a compound machine. Ito yung machine na merong dalawang simple machine. Halimbawa, can opener or bicycle. Break it down into simple machines. How does it save energy? Ipaliwanag mo kung paano nito napapagaan ang trabaho. So that's it for our discussion video about simple machines for General Science Grade 11 Quarter 1 Week 4. Thanks to the development team of the lesson exemplar that I use in this discussion video. Once again, mga kaguro at mga mag-aaral, ako ang inyong science teacher, Rolly C. Franco. Kapag nagkaroon muli ako ng pagkakataon at hindi busy sa ating schoolwork, ay gagawa muli ako ng discussion video para sa science at sa iba pang course subjects para sa strengthened senior high school curriculum. Thank you for watching!